Magandang araw, WBC Featherweight Champion Bruce "Shushu" Carrington desididong harapin si Naoya Inoue. Subalit, Janriel Casimero muna bago ang lahat. Matagal ng pangarap ng WBC Featherweight Champion na si Bruce "Shushu" Carrington ang makalaban sa Land of the Rising Sun, ang Japan. Mula pa noong kanyang mga araw sa Olympics, matinding pagnanais na ni Carrington na matanghal sa Tokyo. Ngayong may hawak na siyang corona at maugong ang balitang pag-akyat ng Japanese monster na si Naoya Inoue sa featherweight division para habulin ang kanyang panglimang division title. Nagdeklara na si Carrington na 100% na siyang handa na makipagsabayan kay Inoue. Subalit mukhang matatagalan pa ang pinakahihintay na giyera na ito. Ayon sa mga balita, nakatakdang magpahinga muna si Naoya Inoue sa natitirang bahagi ng kasalukuyang taong 2026 dahil marami ng umanong siyang naging laban sa 2026, kaya inaasahan din na magkakaroon muna ito ng malaking giyera laban kay Jesse Bam Rodriguez sa March 2027 sa super bantamweight pa rin. Dahil dito maiiwan na nakatenga ang featherweight division kung maghihintay si Carrington kay Inoue. Ayaw ng kampiyon na kalawangin sa kahihintay. Dagdag pa rito, hindi rin sigurado kung siya agad ang pipiliin ni Inoue pag-akyat nito sa featherweight, lalo't marami ring ibang world champion sa featherweight class. Kaya ito ang nakikitang solusyon para kay Carrington. Itong isang tune-up fight laban kay Janriel Cuadralas Casimero. Dahil walang nakatakdang kalaban si Carrington, lumilitaw ngayon ang isang napakagandang anggulo, ang makatapat ang matinding karibal ni Inoue na si Janriel Cuadralas Casimero. Perpekto ang laban na ito para sa dalawang kampo dahil pangarap ni Casimero na makakuha ng WBC title. Inihayag ni Casimero na bago siya magretiro sa boxing, gusto niyang makasungkit ng WBC World Title Belt, isang corona na hindi pa niya nahawakan sa kanyang karera. At dahil pasok sa top 10 ng WBC si Casimero, kwalipikado na si Casimero na humamon kay Carrington matapos nitong talunin ang dating top contender na si Luis Pantera Nery sa isang 124 pounds catchweight bout kung saan pinabagsak niya ito ng 6 na beses bago tuluyang na-knockout sa round 4. Dahil dito mabilis na umakyat ang ranggo ni Casimero sa top 10 ng WBC Featherweight Rankings. Ito naman ang katuparan ng pangarap ni Carrington na lumaban sa Japan. Dahil ang promoter ni Casimero na si Koki Kameda Promotions ay nakabase sa Japan, kung matutuloy ang laban na ito sa pamamagitan ng Kameda Promotions, matutupad na rin ang pangarap ni Carrington na makalaban sa Japan laban sa isa sa pinakamainit at pinakasikat na boksingero sa Japan na si Casimero. Dahil dito nakikita natin na mukhang talagang ginagawan na ng paraan ni Koki Kameda na mapalaban si Casimero kay Carrington. Mabilis ang pag-akyat ni Casimero sa ranggo ng WBC mula top 11 patungong top 10 sa loob lamang ng wala pang isang buwan. Kaya maugong ang balita na ginagamit ni Koki Kameda ang kanyang impluensya para maikasa ang world title fight na ito, alinsunod sa kanyang kontrata kay Casimero. Ang malaking layunin kapag nakuha ni Casimero ang WBC featherweight belt mula kay Carrington, automatikong lalakas ang demand para sa bakbakang Casimero versus Inoue. Matagal nang pressure ng mga tagahanga at ng Ring Magazine sa pangunguna ni Turkel Al-Sheikh si Inoue na harapin si Casimero dahil sa napakataas na engagement nito sa social media. Kapag may hawak na kampeonato si Casimero sa featherweight, wala nang dahilan pa si Inoue para iwasan pa ito. Nabalitaan din na nag-uusap ng kampo ni Kameda at ang promoter ni Carrington na si Bob Arum ng Top Rank. Pagdating naman sa bayaran, naipakita na ng Kameda Promotions na kaya nilang magbayad ng malalaking halaga para sa mga sikat na kampiyon tulad ni Carrington. Inaasahan na posibleng maganap ang Carrington versus Casimero sa darating na Disyembre 2026 para sa WBC Featherweight Championship. Magandang matchup ang Carrington versus Casimero dahil sa mga estilo nila. Nagbitiw na rin ang payag si Bruce Carrington na kayang-kaya niyang talunin sina Casimero at Inoue dahil galing lang ang mga ito sa mas malilit na timbang, super bantamweight, at napanood daw ni Bruce Carrington ang laban ni Naoya Inoue at Junto Nakatani. Nakitaan daw niya ng butas kung paano talunin si Naoya Inoue.
Subalit hindi ito magiging madaling laban para kay Bruce Carrington dahil napakalakas ni Casimero. Napatunayan na ni Cuadralas na kayang-kaya niyang dalhin ang kanyang knockout power sa mas mataas na timbang tulad ng ginawa niya kay Luis Neri sa 124 pounds. Napasok na sa timbang ng featherweight. Nakitaan na mahina ang bodega ni Carrington. Sa uling laban ni Carrington laban kay Rene Palacios, nakita ang kanyang kahinaan sa bodega kung saan siya ay napatumbat na saktan. Kilala si General Casimero sa agresibong opensa. Mahirapan si Carrington kapag pinaulanan siya ng agresibong atake. Isang bagay na kabisado at paboritong estilo ni General Cuadralas Casimero. Isang napakagandang tapatan at taktikal na gyera ang naghihintay kung sakaling may kasangayong Disyembre ang Carrington versus Casimero. Samantala, ayon kay General Casimero, utang na loob daw ni Inoue ang pagiging undisputed. At ano na ang ganap kay Cuadralas? Patuloy pa rin ang ingay at kontrobersya sa mundo ng boxing pagdating kay General Cuadralas Casimero sa kabila ng mga hindi pagkakatuloy ng kanyang mga malaking laban. Na natiling buo ang tiwala ng tinaguriang angas ng Pinas na siya pa rin ang matinding balakid sana sa karera ng Japanese boxing superstar na si Naoya Monster Inoue. Ayon kay Casimero, kung naglaban kami walang undisputed na Inoue. Ayon sa mga pahayag ni Casimero, naniniwala siyang may utang na loob sa kanya si Inoue sa pagiging undisputed champion nito sa bantamweight division. Kung natuloy lamang daw ang kanilang labanan bago siya makuhaan ng titulo dahil sa usapin ng timbang at iba pang balakid, tiyak na harangan niya ang pangarap ng Hapon. Matatandang maraming beses nang naudlot ang kanilang mega fight. Ang COVID-19 pandemic ang unang dahilan ng pagkapospon ng kanilang laban. Tapos nagkaproblema sa negosasyon, ito yung pangalawang problema. Ang bawas sa kita ng mga boxers matapos mag-resume ang mga laban ay hindi sinang-ayunan ng Team Casimero. Kaya napunta kay Jason Moloney ang oportunidad na makalaban si Inoue. Nagka-issue rin sa timbang at titulo ang tuluyang paghubad sa titulo ni Casimero na nag-alis sa kanya sa tsansang makalaban si Inoue para sa unification. Sa kabila nito, maging ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay nagpakita ng suporta kay Casimero at nagpahayag ng kaandang tumulong at mag-promote kung magkakaroon man ng pagkakataon na makalaban niya si Inoue. Inspirasyon sa labas ng ring at balik-bakbakan sa Disyembre. Hindi lang sa loob ng ring may ganap ang dating kampiyon na si General Cuadralas Casimero. Kamakailan ay binida ni Alas sa social media ang kanyang bagong inspirasyon sa buhay. Pagkatapos nitong magbahagi ng kanilang malalambing na sandali ng kanyang bagong kapareha, tiyak na magsisilbi ito ang karagdagang lakas para sa kanyang susunod na laban. Kailan nga ba ang balik ring ni Casimero? Malabo ngayong Setyembre dahil kalagitnaan na ng Agosto at hindi pa nagsisimula ng buong training camp sa Casimero. Malabong makatungtong siya sa ring sa Setyembre. Inaasahang balik sa Disyembre. Mas malaki ang posibilidad na magbalik siya sa Disyembre. Inaasahan ding pupunta sa Casimero sa Japan upang manood ng laban sa pagitan nina Sebastian Hernandez at Kyonosuke Kameda, kung saan ang mananalo ay posibleng maging susunod niyang makatunggali. Ano sa tingin nyo? Makakakuha pa ba ulit si Cuadralas ng isang world title fight at maging world champion, 4 division world champion at 5 division world champion?